Purihin po muna natin ang Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pabor at pribilehyo kung paano nga po sa lugar ng Morong nagtanong ko sinong sasama. By faith, tumayo po kami mag-asawa. Kasi tumayo ka ba? Wala pala siya. Tumayo po ako noon dahil alam ko na kung saan may utos, dapat tayo dumaloy lamang. Kaya nga po, alam natin na malaki ang pangangailangan, subalit may nakahanda na ang Panginoon na pagkukunan ng mga araw na iyon kasi nga may mga darating. At dumating na nga po ang araw ng malapit na, kwenta na ng kwenta, mga gagastusin. Tapos sinasabi ko kay Herman, wag na nga tayo sa mga ganyan. Sabi, ikaw naman kung kailan malapit na, tsaka ka, tumayo-tayo ka. Tapos po, ngayon nga, unti-unti napunan ng lahat ng pangailangan. Kaya nga po, masasabi ko talagang sulit ang mga nagastos. Ito po siguro yung pinaka-the best na napuntahan ng bonus ko. Hindi yung mga material na bagay, kundi yung pabor at pribilehiyo na maranasan mo yung mapuntahan mo yung lugar na hindi mo napupuntahan, masakyan mo yung sasakyan na hindi mo nasasakyan sa pabor at pribilehiyo na talagang pinaparana sa atin ng Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. At doon nga po sa pagbabiyahe, sa pagsakay pa lang ng barko, talagang napaka-smooth kasi pagdating namin doon sa port, bangaga po namin dumating at saglit lang, pagkatingin lang nung ID, nakapasok agad, tas dali lang po ng proseso, hindi katulad sa airplane. Pagkasakay namin, ayun, napaka maginhawa, hindi nakakatakot. Subalit nga po, nung malalaking alon, nakakatakot na kasi talagang balalaki ng alon at umaanggi sa taas. At nung nakarating na nga po kami, nakakatuwa dahil talagang ipinapakita ang kagandahan na gawa ng Diyos sa ating mga buhay. At nung nga pong araw ng crusade, nung gabi nga po ng crusade, napunta kami sa unahan na pwesto. Talagang kitang-kita namin ang himala at mga kamangha-manghang ginawa ng Panginoon. At doon nga po na position of knowing na hanggang hindi kayo inuutosang sumalo, talagang hindi ka sasalo dahil nga po wala ka naman po sa posisyon. Paglingon ko sa likod, nga po, sumisinyas ng tiyanar na saluhin nga daw po. Kaya nasa unahan kami, kitang-kita namin yung mga himala, kababalaghan na ginawa ng Panginoon. At doon nga po yung matanda na yung naka-black na ay naranasan din daw po na namamanhid ang kanyang mga kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Subalit nung siya'y ma-slain, naranasan niya ang kaginhawahan, kagalingan. Kaya nga po, purihin natin ang Panginoon. At talagang umuwi kami na dala namin ang tangkas ng katagumpayan. Umuwi kami sa bahay na dala namin ang kagalakan hanggang sa aming pagtulog, hanggang sa aming paggising na kinabukasan. Umattend nga po kami ng prayer na bawat isa sa amin ay nakabahagi sa prayer. Subalit hindi po kami naka-attend sa hindi kami sumasama sa hayo dahil namalengke po kami noon. At nakakatuwa dito sa lugar ng Buruanga kasi mababait yung mga tao. At dito ka lang makakaranas no na sila pa yung tumatanggi sa bayad. Kasi yung pong bumili kami nung time na yun ng magre-rekado sa adobo. Subalit sabi nung matanda, mga atek, walang pa kayo ng paminta. Nung binabayaran na, 2 balot po ata. Hindi, ayoko na niyang bayad nyo.
siya pa po yung tumatanggi sa bayad, ayaw na niyang tanggapin. Kaya sabi namin, tunay na pagpapalain ka, kuya. Kaya kami tuwang-tuwa kasi sa atin, hindi ka makakaranas ng ganyan pag dito sa atin sa palengke. At noon nga po nung pangalawang crusade, nakakatuwa, talagang katulad nung susi na ibibigay natin yung top, yung pinaka-the best. Kaya yung kasuotan ko nung pangalawang crusade, talagang naibigay ko yung best, pero nahihiya ako lumakad kasi sabi ko, magtitinginan ng mga tao sa akin, tila ako lang nakaganto. Kaya sa gilid po kami dumaan at talagang muli naranasan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus nung araw na iyon. At talagang kitang-kita natin ang pakikiisa ng mga barangay captain sa lugar ng krusada at hanggang sa matapos, di po ba sa ibang crusade, kahit hindi pa tapos, umaalis na yung mga barangay captain. Pero doon po sa dalawang crusade, hanggang sa matapos, kitang-kita namin na talagang nag-enjoy, dumaloy ang mga barangay captain at natapos ang gawain na punong-puno ng saya, ng ligaya at naranasan ng bawat isa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. At tunay na napakasarap na magpuri at magpakaligaya lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon at ibibigay niyang nasain ang ating mga puso. At noon nga pong pag-uwi, kasi ako lang po yung doon sa aking mga kasamahan. Ang aking mga kasamahan, si Romnick, tatay ko, at saka si Jeremy. Kami pong 5. Tapos pagpasok po namin, halos lahat kinakabahan. Hindi ka makabili ng pasalubong kasi nga baka mamaya hindi papasukin. Kaya konti lang yung aming binili. Tapos po, nung pagdating po doon sa loob, yung mga papel, mamaya, kung kailan naman papasok, tsaka mga iihi lang ako, iihi. Sabi ko, baka mamaya magkahiwa-hiwalay tayo eh. Tapos mamaya naman, iihi na naman. Kaya si Romnick hanggang sa airplane, hindi na umihi kasi nga napapagalitan ko dahil sa airplane na siya umihi dahil kung kailan may pupuntahan, tatawagin at saka iihi na naman daw. Kaya nga po, sabi ko, hindi ako makaganda dito sa airplano. Ni ata pagsusuklay, di ako makasuklay noon. Kasi nga po, parang pag mamaya yung hawak-hawak mong papel, baka kung saan mo mailagay, ay bandami naming labit. Tapos, pila ng kailang po kami, ng kailang scan dun sa papel. Tapos sasakay pa ng bus para pumunta sa airplane. Kaya nga po, kung titingnan natin, talagang napaka-amazing grace ang pinaranas ng Panginoon sa ating mga buhay. At sa lahat ng ito, hindi mawawalan ng kabuluhan ng mga inisik natin sa pananampalataya. Tutubo at tutubo sa tamang kapanahunan. Kaya nga po, to God be all the glory.